ang kapulisan habang isinasagawa po, no, ang pag-aaresto o yung pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging... Alam mo tong mga, si Amy Marcos, yung one-sided siya, pinapakita niya lang yung, kunwari, inapi daw si Digonyong Duterte, para yung impat siya, makuha nila. Pero hindi naman bobo mga Pilipino, Amy. Nakita naman ng mga Pilipino ang totoong pangyayari, di ba? Meron ng nagkaroon ng yung parang injury yung pulis diyan eh. Kasi pinalo ba naman ng cellphone ni Hanilit, yung asawa ni Digonyong Duterte, yung isang pulis na babae. Ang laki kaya ng ng head injury. Parang isang malaking yung putok sa noo at saka sa ulo. 3 palo yata ng na cellphone. Tapos pinagmumura pa nila yung si General Torre. Mura dito, mura doon, 'di ba? Tapos yung anak niya. Anong klaseng tolerate pa ang kailangan, I mean. Ano dapat bang manaig diyan? Yung batas o yung hinuhuli? 'Di ba? Dapat manaig yung batas. Si General Torre nga yung may hawak ng batas eh. Tapos kino-question nyo, pinapasamahan nyo pa si General Torre, kinakawawa nyo. 'Di ba? Anong ibig nyo sabihin, na mali yung ICC? Sino ba ang mali? Ang batas ba o yung ini-implement ni General Torre na kailangan maipadala na agad sa Hague, Netherlands yung si Digonyong Duterte? O yung mga alingas-ngas ng mga aliporis ng mga kampon ng kadiliman na yan? Ano ba dapat ang manaig? Yung batas o yung mga batas-batasan ng mga aliporis ng kampon ng kadiliman? Mga kampon ng kadiliman yung mga yan eh. Na nagkukunwarang ewan. Di ba? Hindi kompleto, no? Yung paglalahad, lalong-lalo na sa video. Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba? O dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung mayroon pong dapat na managot, katulad ng sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po na batas, ang RA 9851, nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. Ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the international court, if any, or to the state in relation with applicable extradition treaties, something like that. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa international court, ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the international court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Kasi yung mga iba nagtatanong, bakit hindi daw binasa yung pinakadulo. Pero mapapansin niyo po, doon sa batas na yon, may nakalagay po, or to the state in application or applying the extradition treaties. Ibig sabihin, kapag ka sa state lang natin isusuko, saka natin gagamitin yung extradition treaties. Pero kapag to the international court, may comma eh. So walang condition doon. So we have to stick kung anong sinasabi ng batas. But what about po yung sinabi naman ni Senator Aimere na since when did we become a province of The Hague? Gusto po bang magbigay ng reaksyon ng Malacanang dito? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging di ba nung panahon ni Digonyong Duterte, ang Maynila, nung panahon na mayor pa si Isko Moreno,
Inaangkin ng China na province niya na yung Manila Oh, bakit ayaw ni Aimee na maging province ng Netherlands ang Pilipinas? Bakit? Gusto niya ba na maging province ng China ang Pilipinas? Ayaw niya sa Netherlands. Di mas mainam naman yung Netherlands kaysa sa China, kasi ang Netherlands, ano naman yan? Democratic country. 'Di ba? Hindi ka naman diyan na susupili ng kalayaan mo. Hindi katulad naman sa China na komunista. Saan nyo ba gusto? Sa democratic country o sa Chinese na isang komunistang country? Ito kasi si Aimee gusto niya sa China Komunista ang gusto ni Aimee di ba? Di sinasabihan na nga ng China ang Pilipinas nung panahon ni Isko Moreno na province of China ang Pilipinas. Ngayon, ayaw ni Aimee na maging province of Netherlands ang Pilipinas. Ang gusto niya maging province of China. Probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas, at kung yun po ang sinasabi po ni Senator Aimee, siguro yan lamang po ang paniniwala natin, dahil kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo, hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. Tama. Paano nagbago ang gusto ni halatang si Aimee Marcos ay isang pro-China. Huwag niyo iboboto yan. Pag kaya na yung naging politiko, ay nako, Chinese government ang kalalabasan ng Pinas. Ibebenta niya ang Pinas sa China. buhay ng isang pamilyang Pilipino? Maricel Halil, TV5. Just a quick follow-up. I wonder if you have talked to the president about the hearing. How does he feel that his sister leads the hearing about the legality of the arrest of former president? Napag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiring sa Senado. Hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga officers niya ay sasabihin walang alam, mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin ng naaayon sa batas. But isn't this in a way awkward or slap on the administration considering that, well, Senator Aimee is also an admin candidate? Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. Hindi mapapasama si PBBM dyan kasi unang-una, wala naman tinatago sina General Torre nung imbestigahan, nagpa-imbestiga. Alam mo, kung hindi nagpa-imbestiga sina General Torre, maaring sampal pa yung kay PBBM. Maaring mapulaan si PBBM kasi sasabihin ng mga tao, bakit ayaw isa lang sa investigasyon yung mga humuli na yan kay Dutae? Diba? Di sasabihin, may tinatago yun si PBBM. Kaso wala naman kasi isinalang nga sa investigasyon sina General Torre, di ba? Alam mo, ang mangyayari diyan, itong mga sina Aimee Marcos, sina Jingo Estrada, sila Alan Peter Cayetano, lalo lang nilang dinidiin yung poon nila. Bakit? Kasi diyan sa ginagawa nila na pang-aakusa sa mga humuli kay Digong Dutae, pinapalabas nila na masama ang ICC, na masama yung ginawa ng ICC na hinuli nila yung si Digong Dutae. Pinapalabas nila sa buong mundo, sinisira nila yung imahe ng ICC sa buong mundo.
ICC ang mapupulaan dyan kasi ICC ang nag-issue ng arrest warrant. Tapos Interpol ang gumawa. Interpol ang nanghuli sa pakikipagtulungan nila General Torre. Hindi naman, ano naman kinalaman ni PBBM? Diba? Hindi nga nakipagtulungan eh. Kahit nga mag-issue ng temporary TRO, hindi nga sila nag-issue. Kasi ayaw nga nila na na makisangkot. Hindi naman nakisangkot si PBBM. Interpol naman yung gumalaw at saka PNP. Alam mo, ang sinisiraan lang nila rito, lumalabas na sumasama yung imahe ng ICC. Kasi Interpol nga, ang ICC nga ang nasa likod ng pag-aresto. O di anong sinisiraan nila dyan? ICC. Ngayon, nagagalit ang ICC sa kanila. Magagalit talaga. Kasi bakit nila questionin yung pag-aresto ng Interpol at saka ng PNP? Tama lang naman yung hinihingi ng ICC kasi ang hinihingi na jurisdiction ng ICC sa Pinas yung panahon na March 17, 2019 pababa. 2 taon yun. 2019, March 17, 2019, March 17, 2018, March 17, 2017. Yun ang hinihingi ng ICC. May jurisdiction ng ICC sa atin noon kasi hindi pa tayo umalis sa ICC. Umalis lang tayo noong March 17, 2019 pataas hanggang ngayon. 'Di ba? Ano naman ang masama doon? At saka kung sasabihin naman nila na lumabag si General Torre, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ilang oras yun? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hours! 12 hours ang binigay ni General Torre na pananalangin. Ilang oras niyang dinalanginan si Digong Dutae para lang maisakay sa sa eroplano. Ang sabi nga, instruction nga sa kanya kailangan maisakay agad. Huwag nang patagalin. Di ibig sabihin, ginawa lang naman ni General Torre yung kanyang jurisdiction. Kasi may instruction nga sa kanya 'di ba? Ito anong pinagpuputak ng butche? Nakikita naman sa video na yung si Hanilit Abinsanya na daw, first lady daw. Common law wife lang yun pinagpapalo niya nga ng 3 beses yung ulo nung nung pulis dun na babae. 'Di ba? Pumutok nga yung noong babaeng pulis. Tapos yung 2 beses niya pong pinukul sa ulo yung cellphone niya. Ibig sabihin, pinagpapalo niya. Nagkaroon ng bukol-bukol talaga yung ulo ng babae doon na pulis. Pero nag-retaliate ba yung pulis? Hindi naman lumaban yung pulis sa kanya Pinabayaan na lang na. Ayaw na nga ng pulis magkaso sa kanya kasi wala rin naman daw mapapala kasi isa siyang hampas lupang patay gutom lang na pulis. Yun kasing video na yun, kinat nila. Doon lang nila, pinapakita lang nila yung kung saan yung sinasabi daw ni General Torre na nahihilahin. Hindi naman si Digong Dutae yung hihilahin dun Si Middledea kasi obstruction of justice na nga. Ang tagal-tagal nga na pakiusapan ayaw umalis sa humaharang sila Middledea Kaya nga pinusasan na si Middledea kasi harang ng harang. Hindi naman si Digong Dutae yun. Pinapalabas kasi ni Jingo Estrada, si Digong Dutae daw yun. Yung hihilahin ni General Torre. Parang pinapasama nila yung imahe ni General Torre. Ang tiyaga-tiyaga na nga nung General Torre na panay ang pakiusap hanggang sa oras na, gabi na. O ano pang kahit nga fingerprint ayaw magbigay ni Digong Dutae pero ngayon lumalabas si General Torre po yung masama puti. Si General Torre nga ang ang batas dun
ano dapat manaig? Batas ba nila o batas ni General Torre? Kanino ba dapat na batas? Batas ng mga kampo ng kadiliman o batas ng ICC? Rachel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning, Yusek. Ma'am, latest data from COMELEC shows an improvement in the election security sa bansa. Bumaba po yung bilang ng mga areas sa Pilipinas na nahaharap sa election-related threats. What does this say about the government's effort po when it comes to peace and security, especially with the upcoming election? Tayo po ay, yan din po ang ninanais ng administrasyon. Makipagtulungan tayo sa lahat ng ahensya. At para po magkaroon po tayo, especially sa election, at maging credible po ang mangyayaring election sa susunod na May 2025. By next week, ma'am, magsisimula na rin po yung campaign for the local post. Maybe you have a call to the local candidates. Ano po, sorry, hindi ko pa nadinig yung dulo. By next week po, magsisimula na po yung campaign for the local post. Maybe what's the Malacanang call po for the local candidates? Ang nais lamang po natin ay maging mahinahon sa kanilang pangangampanya, maging maayos, maging makatotohanan sa kanilang mga sasabihin. Huwag po sana... Yola is an international calling app that allows you to stay connected with loved ones.